Bakit nga ba bumabagsak si Bitcoin ngayong araw na ito? Kamakailan lang ay nakaranas po si Bitcoin ng biglaang pagbaba sa presyo kahit na naabot niya ang isa sa mga pinakamataas na presyo sa kasaysayan. Ano kaya ang dahilan sa likod nito? Ano po ang kinalaman ng US sa pagbagsak na ito? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts, partikular po sa mga interesado kay Bitcoin? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng ating balita rito ay ang The Crypto Basic. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang dahilan kung bakit bumabagsak si Bitcoin ngayong araw na ito. Ayan mga ka-crypto, si Bitcoin ay bumaba ng presyo nitong Lunes matapos po ang isang malaking balita mula sa Amerika. Isa sa mga pinakamalalaking credit rating agencies sa mundo, ang Moody's, ay nagbaba ng credit rating ng United States mula AAA pababa sa AA1. Para sa mas simpleng paliwanag, ang credit rating ay parang report card ng isang bansa pagdating po sa utang. Kapag mataas po ang rating, ibig sabihin nito ay mataas ang tiwala ng mga investors sa kakayahan ng bansa na bayaran ang kanilang utang. Pero kapag bumaba ito, ibig sabihin ay mas delikado na ang magpautang sa kanila. Ang US na matagal nang may pinakamataas na credit rating simula pa noong 1919 ay binigyan ngayon ng mas mababang marka dahil po sa kanilang $36 trillion na utang at lumalaking interest na kailangang bayaran. Dahil dito, maraming investors ang ninerbyos at nagdesisyon na iwasan muna ang mga risky assets kagaya ni Bitcoin. Ngayon is gaano po kalaki ang ibinaba ni Bitcoin ngayong araw? Mula po sa napakataas na presyo na $107,060 ay bumaba si Bitcoin sa presyong $102,200. Sa loob lamang ng isang araw ay bumagsak siya ng 1.29% at nabura ang mga kinita niya mula sa buong linggo. Kung titingnan natin, hindi naman ito sobrang laking pagbaba sa porsyento. Pero dahil mataas ang value ni Bitcoin, kahit maliit lang na pagbaba ay milyong-milyong dolyar ang nawawala sa market. Kaya maraming traders ang biglang natakot at nagbenta ng kanilang hawak. Ngayon ay ano po ang nangyayari? Ano naman po ang nangyayari sa Bitcoin derivatives market? Ayan, habang bumabagsak po si Bitcoin ay napansin din ang kakaibang galaw sa kanyang derivatives market. Tumaas po ng 137% ang trading volume at umabot po sa $164.24 billion. Pero kahit mataas po ang volume ng trades, halos hindi gumalaw ang open interest at tumaas lang ng 0.95%. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito ay maraming traders ang pumasok at lumabas agad sa market. Parang in and out lang. Walang masyadong nagtitiwala na magtagal sa kanilang position. Isa po itong senyales ng matinding volatility o pagkakaiba-iba ng presyo sa maikling panahon. At para mas lalo po nating maintindihan ang bigat ng sitwasyon, sa loob lang ng 24 oras, umabot po sa $156.92 million ang na-liquidate na positions. Ibig sabihin ay maraming traders ang nalugi dahil sa mabilis na pagbabago ng presyo. Ngayon is ano naman po ang epekto ng downgrade ng US credit rating sa global markets? Hindi ito ang unang beses na may nagbaba ng credit rating ng US sapagkat noong taong 2011 ay ginawa na ito ng Standard & Poor's at noong taong 2023 naman ay ang Fitch Ratings. Ngayon si Moody's na ang sumunod. Kapag bumaba ang credit rating ng isang superpower gaya po ng Amerika, nagkakaroon po ng takot ang mga financial markets sa buong mundo. Tumataas po ang cost of borrowing, ibig sabihin ay mas mahal mangutang para sa mga kumpanya at pamahalaan. At kapag nangyari ito, mas nagiging conservative ang mga investors. Kaya yan ang dahilan kung bakit naapektuhan si Bitcoin. Isa po siyang speculative asset or risky investment, kaya unang-una siyang tinatamaan kapag may ganitong klaseng uncertainty sa global economy.
Yan, ang sunod nating katanungan dito ay may pag-asa pa ba si Bitcoin na makabangon sa mga susunod na araw? Kahit bumaba si Bitcoin ngayon, marami pa rin ang naniniwala na siya ay makakabangon. Ayon sa mga kilalang analyst sa crypto community, maaaring pansamantala lamang ang kanyang pagbagsak. Si Ginoong Arthur Hayes, isa po sa mga kilalang pangalan sa industriya, ay nagsabing posibleng umabot pa si Bitcoin sa presyong $250,000 sa hinaharap. At hindi lang siya ang may kumpiyansa. Si Ginoong Michael Saylor din, siya po ang founder ng MicroStrategy, ay bumili ulit ng milyong-milyong dolyar na halaga ng Bitcoin kahit may ganitong kalagayan sa market. Ibig sabihin, kahit may mga negatibong balita, may mga malalaking players pa rin na patuloy na naniniwala kay Bitcoin. Ngayon is ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Ngayon, para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, mahalaga na maintindihan natin ang big picture. Ang pagbagsak ngayon ni Bitcoin ay hindi dahil sa problema niya mismo, kundi dahil po sa mga external factors gaya po ng downgrade ng US credit rating. Kung short-term trader ka, kailangan mong maging maingat sa sobrang volatility. Siguradong nakaset ang iyong stop loss at huwag pong basta-basta pumasok sa position kung hindi malinaw ang market direction. Pero kung isa ka pong long-term hodler, pwedeng tingnan ito bilang opportunity. Dahil bumaba ang presyo, maaring ito na ang tamang oras para mag-accumulate habang mababa pa. Pero lagi po nating tandaan, do your own research at huwag pong magpadala sa emosyon. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko ay normal lang ang ganitong galaw sa market. Hindi natin kontrolado ang macroeconomic factors gaya po ng utang ng Amerika or credit rating nila. Pero kaya nating kontrolin ang ating strategy at emotions bilang isang trader at saka investor. Ang mahalaga ay maging educated po tayo sa bawat galaw ng market. Hindi po sapat na nakikinig lang tayo sa hype, kung saan ay kailangan din nating unawain kung bakit gumagalaw ang presyo at kung ano ang mas malalim na dahilan sa likod nito. Kaya mga ka-crypto, huwag pong matakot sa pagbagsak. Ang mahalaga ay alam natin kung kailan po tayo bibili, kailan po tayo maghihintay at kung kailan po tayo maglalabas ng ating kita. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.